What's up guys? This is Chernil and welcome back to my YouTube channel. So ngayon, ako na naman ay nagbabalik para sa isang panibagong vlog na naman. Oh my God! Gusto ko palang batiin ang lahat ng happy vacation, lalo-lalo na doon sa mga teachers dyan, sa private school, teachers sa kung saan man. Pero higit sa lahat, binabati ko din ang mga dakilang tambay ng happy vacation kasi bakasyon pa rin ngayon guys, talaga deserve nyo yan. So sa latest vlog ko, pag-uusapan natin kung paano ako naging isang public school teacher. Inuna ko muna talaga tong gawin kasi gusto kong magkaroon ako ng personal share sa inyo kung ano ba yung mga naging experiences ko, ano ba yung naging journey ko, at ano ba yung mga pinagdaanan ko bago ako maging isang DepEd teacher. Disclaimer lang talaga kasi medyo madrama ako kapag nagkukwento ako ng storya ng life ko talaga. So kung ayaw mo ng madrama, pwede mo nang i-click tong video at umalis ka na. Pero kung gusto mo malaman talaga kung ano ba yung naging storya ng life ko bago ako magkatrabaho, so keep on watching na lang. Pero bago tayo mag-start, don't forget to hit the subscribe button down there at i-hit ang notification bell para maging updated kayo sa lahat ng mga bagong videos ko every single week. So ulitin ko, ako si Niel Bahaw and 22 years old ako at ako ay nakatira sa San Agustin, Romblon, Philippines. Kung hindi nyo alam kung nasaan ang Romblon, kasi marami natatanong, saan ba yung Romblon? Sa may Cebu daw ba yung banda? Ay, kaloka! Yung Romblon ay nandito sa Mimaropa, which is Region 4B. Malapit lang din naman kami sa Batangas. Siguro mga 8 hours away pag barko, ganon. Region 4B kami, Southern Luzon pa lang, ganon. And I've been a DepEd teacher since 2017. So, sa darating na school year ay ika-third year ko na of teaching pagkatapos ko gumraduate from college. And meron akong dalawang kapatid, isang babae at isa pang lalaki. And ako ang pinakamatanda sa aming tatlo. And then, kasama ko yung aking mother. Tawag ko sa kanya ay Mother Earth, kanon. At yung aking father ay sumakabilang bahay na. Charot. Siguro, yung teaching, parang calling ko talaga, siguro talagang itinakda ako para maging teacher kasi as far as I remember, parang grade 2 ata ako noon. Yung kapatid ko parang preparatory na. Ang nangyari parang periodical test niya ata yun. So ako, syempre medyo marunong na din ako magsulat. Ako ata yung gumawa nung reviewer niya para sa periodical test. Multiple choice pa, friend. Hindi ko talaga malimutan yon. From that moment on, na-realize ko na baka maging teacher ako pagdating ng araw. Doon talaga nag-start yung lahat kasi parang doon ko na-discover na bakit parang easy lang sa akin na gumawa ng ganun. Parang natural lang siya sa akin. So, I realized na magiging teacher ako someday. And then, meron din akong times na sinasabihan na wala daw pera sa teaching kasi di ba karamihan nga sa mga teachers maraming utang, maraming loans, yung iba nga 'di ba sa kasamaang palad, maraming nagsusuicide kasi nga parang hindi na din kaya yung financial burden. I always remember yung sinabi sa akin nung principal namin nung high school na kapag pipili ka daw ng course sa college, dapat ang pipiliin mo daw yung course na hindi ka lang magiging pangalan sa listahan. Yun yung lagi kong tinatandaan. Na dapat pag pipili ka ng kukunin mong course, dapat hindi ka lang pangalan. Dapat kilalang kilala ka kasi doon ka magaling. So yun yung ginawa ko. Sinunod ko yung principal namin. So at first, hindi ko talaga pinangarap maging public school teacher kasi alam ko nga na alam ko yung situation na nangyayari sa loob ng isang public school, sa classroom ng isang public school. Kasi produkto din ako ng public school nung elementary ako. And alam ko yung mga pasikot-sikot. Kaya nung una, hindi ko talaga ginusto. Like, oh my God. Kasi in-expect ko, halimbawa na 60 yung estudyante. Diyos ko, Lord, boy ka pa ba nun? Hindi ko mag-board exam. I was expecting na magiging top-notcher ako. But, unfortunately, hindi ako pinalad maging top-notcher. Kaya lang, imbis na maging emo ako, emotera ng taon, alang habang buhay ako magiging disappointed sa sarili ko. So, syempre, gagawa ko ng paraan kasi na-realize ko na hindi habang buhay may offer na trabaho, di ba? Syempre,
Ang hirap maghanap ng trabaho ngayon, lalong-lalo na ang dami-daming competition. Tamang-tama naman na after ko mag-oath taking noong January 2017, nag-start na din na mag-collect ng documents para sa ranking para sa school year 2017-18. So ako, naisip ko na bakit hindi ako mag-try magparang. Kaya lang, ang una ko talagang naisip, parang hindi ko to alam kung paano ba yung proseso ng ranking. Kasi wala talaga akong ka-idea, guys. Wala akong matanungan. Tapos nahiya ako magtanong sa mga teachers dito. Kasi syempre, malay mo hindi nila ako sagutin. Kasi bahala ka dyan, parang ganon. Ganun yung una kong iniisip. Kaya lang, naisip ko kasi noon yung moment na dumating kami sa time na meron kaming moment na parang 50 pesos na lang yung laman ng wallet ni mother. I always remember that kasi talagang parang sabi ko, oh my God, wala na kaming pera, sabi ko talaga noon. And parang second year college pa lang ata ako noon or first year college. Kapag nagda-doubt ako sa sarili ko, lalo na nung nagbo-board exam ako, at nung magpaparangk ako, lagi kong iniisip yun, ano ba yung mas importante sa akin? Diba? Parang ina-assess ko yung sarili ko na ano ba mas importante? Yung takot mo or yung pangarap mo? So, syempre, doon tayo sa pangarap, friend, kaloka. So, even though na natatakot ako kasi baguhan lang, and talagang maniwala kayo sa akin, guys, super negative ako noon ng mga time na yun kasi hindi ko din alam na yung mga classmates ko nung college ay magpaparank din. Ang alam ko lang is ako pa lang kasi dito sa amin localization. So, hiwalay kami magkakaklase, kanya-kanya kami ng paranking. Iba sa barangay nila, ako sa sarili kong barangay ako nagparang. So, parang I was fighting alone. Now or never na eh. Sabi ko, ngayon ka ba aatras kung kailan may idea ka na? So, pinagpatuloy ko talaga siya. Dumating sa point nga na umutang pa kami, friend, namuhunan talaga ako. Umutang pa ako ng pera para makakuha pa ng mga iba kong requirements gaya nung NBI clearance kasi hindi talaga ako nakahabol na kumuha ng NBI clearance nung dumating yung NBI dito sa amin. So pumunta pa talaga ako ng Batangas, friend. Umutang talaga ako ng pamasahe. Tapos umutang pa ako ng yung syempre di ba may babayaran pa sa NBI ata. Ewan ko, nalimutan ko na. Tapos, syempre, kailangan mo gumastos sa instructional material, sa paghahanda mo sa demonstration teaching. Tapos, yung pamasahe mo pabalik-balik sa division office para sa interview at saka sa English proficiency test. So, marami talagang gagastusin pag nagparang ka at take ko talaga na hindi talaga madaling magparang. Maniwala kayo sa akin, guys. Kasi napagdaanan ko din naman yan. Alam ko yung mga pinagdadaanan nyo ngayon. Kaya talagang umutang kami, friend, and hindi ko talaga makakalimutan yung mga taong tumulong sa amin, lalong-lalo na nag-uumpisa ako. So, sa unang criteria ng ranking, yung education, nag-take ako ng Bachelor of Elementary Education. So, bakit BEd? Bakit hindi daw ako nag-BS Ed? Kasi daw, magaling naman daw. Bakit hindi ka daw nag-English? Bakit hindi ka daw nag-Math? Siguro, ang pinaka main reason ko is mas malapit ako sa bata talaga, lalong-lalo na sa primary. Along the way, kasi syempre nung college ako, wala naman ako idea tungkol sa ranking, di ba? Nagkaroon ng rumors no na ginagamit to ang civil service eligibility para sa ranking. So ako naman, ututo. Actually, dalawa kami na nag-take ata, or parang marami, pero dalawa kami pumasa. Ako sa professional, tapos yung classmate ko sa sub-prof. Akala tuwang-tuwa kami kasi pumasa kami. Tuwang-tuwa kami kasi yes, may magagamit daw kami sa ranking. Tapos, ngayon ko lang na-realize na yung CS eligibility pala namin ay hindi namin magagamit kasi kapag nakatapos ka daw ng 4-year course or magkaroon ka ng PRC card na, kahit nga kapag nagkaroon ka ng Latin honor after mo mag-college, pwede na yun ang gamitin mo at huwag ka na take ng CS eligibility. So, sabi ko, hala, ibig sabihin, sayang lang yung effort ko na nag-take ako ng civil service exam. Diyos ko, kaloka. After ko mag-aral ng college, natapos ko yung BEd, I graduated with a Latin honor. Charot. Basta, gumamit ako ng Latin honor. I was cum laude. Batch cum laude ako ng dito sa buong Romblon.
Tablas campuses namin. I was batch cum laude and tuwang-tuwa ako, friend, kasi sabi ko, hala, may bago na naman akong may bago na naman daw akong pangdagdag sa ranking kasi I was thinking na may advantage ako kasi nga meron daw CS eligibility na ginagamit at saka yung cum laude ginagamit daw. Wala nga talaga akong kaalam-alam. Ngayon ko lang na-realize na hindi mo pala magagamit ang iyong Latin honor, yung title. Ang magagamit mo is yung general weighted average. So, syempre, after ko gumraduate, nag-review talaga ako agad. Nag-decide ako na magre-review ako kasi real talk lang talaga. Mabilis ako makalimot sa mga lessons sa college, lalo-lalo na sa Prof Ed. Kasi talagang, ang dami, best, kaloka. Ang dami ng Prof Ed, di ba? Syempre, mabilis kong malimutan yung mga lessons, yung mga topics. Talagang nawalan ako ng idea. So, nag-review ako sa isang sikat na review center. Alam naman natin siguro kung ano yon. Papasa na ba sa board exam? Magtatap na ba? Kung magtatap na, pumalakpak. Alam niyo na. So, my dream, no moment na yun, is to become a top notcher. Talagang lahat ng mga gagawin ko nung board exam, ang focus ko ay pagiging top notcher. Kaya lang, syempre, siguro hindi din itinakda ng Diyos. Hindi ako pinalad maging top notcher nun. After a week, di ba after a week nakikita yung rating natin pala, after a week nakikita yung rating kung ilan ka sa board exam. It broke my heart kasi I was almost a top notcher na. Kasi yung score ng top 10 ng batch namin is 86.2 and yung score ko is 86 flat. So I realized that I was one question away to becoming a top notcher na, and I was very mad. Blessing in disguise din siguro na ganun yung nangyari. Kahit ganun yung nangyari, kahit hindi ako pinalad maging top notcher, nagamit ko yung score ko sa ranking at yun yung naging panlaban ko sa iba pang mga aplikante nung nagpaparangka ko kasi wala akong teaching experience. Zero talaga kasi after ko gumraduate, after ko mag-board exam, sumabak ako agad sa ranking. At yun yung isa sa mga reasons kung bakit may nailaban ako nung nagparangka ko. Yung general average ko nung college at yung aking PRC exam. Kasi yung general average ko nung college is 1.3 ata, o tama, 1.30. Tapos yung aking PRC is 86. So yun yung parang nag-push talaga sa akin ng malaking points para makapasok ako sa ranking. Sa specialized skill, hindi ako nahirapan dito mag-earn kasi when I was in first year college, nag-offer yung university namin ng isang seminar, parang 12-day seminar ata siya on Microsoft Office 2007 kasi medyo bago-bago, kahit pa paano parang 2010 na ata yung latest, pero pinaka-stable version pa rin nun is MS 2007. So doon kami nag-seminar, parang. And then later on, nung nagpaparang ako, nagamit ko siya as my specialized skill. Ang next na gagawin nun is demonstration teaching na dahil ako isang bagong teacher lang, wala pa akong teaching experience, matik na zero talaga ako sa teaching experience, 0 points. And then wala na akong time gumawa ng lesson plan kasi parang 1 week na lang. 1 week before mag-demonstration teaching. So ang ginawa ko, ginamit ko yung lesson plan ko no pre-service teaching ko kasi best demo naman ako nun eh. So, medyo may tiwala talaga ako doon sa lesson plan ko. Ang ginawa ko lang, ni-revise ko yung lesson plan ko, tinanggal ko yung review kasi bakit ako maglalagay ng review and demonstration teaching yun? Automatic na wala namang tinuro na previous lesson, di ba? So, after ng preliminary activity, diretso ko agad sa motivation, which is okay lang din naman. Wala namang masama doon. Sinunod ko kung anong ginawa ko dati ng pre-service teaching. I made sure na yung demo ko ay hindi makikita sa iba. So, ang ginawa ko, nag-drawing ako ng big book, malaking big book talaga. Hindi ko siya ginawa sa PowerPoint. Bukod sa pagkakaroon ko ng big book as yung PowerPoint presentation ko, meron pa akong isang kakaiba na first time lang daw nila nakita, which is a video game. Yung video game siguro, gagawin ko siyang vlog next time. Isa yun sa mga reasons kung bakit mataas ng aking final demo eh. Kasi parang, ano nga ba yung score ko nun? 14.9. 14.9 yung aking demonstration teaching and I was very happy kasi Diyos ko, 0.1 na lang perfect na and hindi ko naman tatanggapin kung perfect kasi ano yun, walang kamalian yung demo ganon. So I was very happy. Tapos it made me happier no after ko
demo, yung mga panel ko na mga master teacher, hiningi yung video game at yung buong PowerPoint kasama nung lesson plan. Kasi silang lahat ay primary teachers. Sabi ko, hala, I'm very honored na ginamit yung instructional materials ko. Talagang, to, papasok naman kami nung video game mo to. Ano ba yan? Yung interview namin, I will not forget talaga. I won't forget. 5 kami sa loob. Tapos may 3 panel. Yung isang panel namin is School Principal 4. Talaga siya. Sabi ko, Diyos ko, Lord. Diyos ko. Tapos yung 2, puro sila mga education program supervisors. So, Diyos ko, Lord. Konting kembot na lang, superintendent na yun. Mga bigarin talaga yung mga naging panel namin sa interview. Kaya kahit nandun kami sa labas pa lang nung kwarto ng interview, nakikinig kami kasi malay mo ganun din yung itanong sa amin na may natandaan pa nga ako doon na may tanong sa mga aplikante na ano daw gagawin mo sa situation na nagkaroon ng aksidente sa school. Tapos naging 50-50 daw yung buhay daw ng bata. Tapos wala daw malapit na ambulansya, anong gagawin mo? Kung malayo daw ang school sa ospital, ano daw gagawin mo? Sabi ko, oh my gosh. Ako wala akong teaching experience, anong gagawin ko? So kami nag-isip-isip din kami ng mga possible answers. Buti hindi niya tinanong sa amin. Yung kasabay ko pa, kasi di ba by groups of 5 yung pag-interview. Puro yung mga classmate ko, lahat sila. Tapos yung seating arrangement, sa harapan yung panel, tapos unang 3 sa harap ng panel, yung 2 sa likod. Bale parang alternate siya, parang ganun. Sila, inunahan ako ng upo, doon sila sa gilid. So yung naiwan na upuan sa akin, friend, sa gitna ng mga supervisor, Diyos ko Lord. One-on-one talaga, nakagayan kami. Parang isang reach mo na lang ng braso. Education program supervisor na yun, mahawakan mo. Ako kinabahan ako nun kasi hindi ko malilimutan yung mga in-interview sa akin, binigay sa akin mga tanong. Yung unang binigay sa akin tanong is, kung irarank mo daw yung knowledge, attitude, and skill, paano mo daw siya irarank from 1 being the highest and number 3 being the lowest? So, ang unang turo sa akin, ikaw. Kasi ako yung nasa gitna. Kaloka talaga. Sabi ko, I was very nervous talaga. Sabi ko, yung unahin po natin ay attitude. Habang sumasagot ako, yung kamay ko, napansin nung principal, na yung kamay ko nag-shake. So, ang ginawa ko, ginanon ko siya. Tapos sumagot na ako. Sabi ko, Niel, kalma ka lang. Minsan mo na ito gagawin sa buhay mo. Pag pumalpa ka dito, Diyos ko, die! Sayang. So, paano ko nalaman na naging RQA na ako? Kasi habang naghihintay ako ng result, tindero ako sa tindahan. Hindi ko talaga nagkakaya. Hindi ko ikinakaya yun. Tindero ako sa tindahan. And habang parang may binili ata akong paninda nun, may nag-text sa akin na classmate ko, sabi niya sa akin, congrats daw. Sabi ko, bakit? Tapos nag-reply siya, pang number 6 ka daw sa ranking. And sabi ko, baka fake news na, charot-charot mo ako. Kasi nag-Facebook ako, nag-message siya sa akin sa Facebook, may screenshot na. And sabi niya sa akin, 5.73 ata, parang ganon. Sabi ko, hala, totoo ba to? Sabi ko, tapos nakita ko yung screenshot niya nung list of RQA na. Sabi ko, oh my God, number 6 ako. Buong probinsya yon, elementary level. And I was very, very happy na. Talagang nagmadali ako, nagbabike pa ako noon. Dumiretso ako agad sa tindahan kasi nandun din yung mama ko, nagtinda din. Kung mother, RQA ako. Tapos, yung feeling ng pagiging RQA, parang siyang yung feeling na pumasa ka sa board exam, parang ganun siya kasi kung mahirap yung board exam, mahirap din ang ranking. Mas mahirap yung ranking. Diyos ko, Lord. Sobrang saya ko talaga. Ang dami-dami kong pinasalamatan. Kahit yung yung mga tumulong sa akin ng college, pinasalamatan ko sila ulit kasi hindi naman ako hindi ako aabot sa RQA kung hindi din dahil sa kanila. Kasi di ba dapat you have to remember kung saan ka nanggaling. Kasi dapat marunong kang lumingon sa pinanggalingan mo. Parang ganun yan. So, tagal ko ng pinasalamatan. Pati yung mga teachers na pinagtanungan ko. Pati yung mga
nagpatulong ako sa APT. Talagang nagpasalamat ako. Tinagtag ko pa. Ang dami na nag-congratulate. Then, after that, tinawagan ako ng district office namin and inofferan ako ng substitute position sa grade 3 kasi nag-leave yung teacher nila. Tinanggap ko yun. And I was very happy kasi na-exercise ko kaagad yung skills ko sa teaching, na hindi ako naging tambay kahit papano, hindi ako nagkaroon ng pahinga moment kasi talagang kating-kati na ako nun magturo talaga. Buti na lang nagkataon na dun sa kabilang cluster within that same district, merong nagkaroon ng item pero walang bakante. Diba kasi kapag sa localization, kapag doon sa barangay na yon walang aplikante, automatic na ang titingnan is yung lineup ng RQA. Kung sino pa ba ang wala pang item, ganun yun. So ang tinawagan is ako at yung isa pang teacher na medyo mataas din yung rank. Dalawa kami na tinawagan. Sabi ko, oh my God, Lord, thank you talaga. Parang kasi parang patapos na yung pagiging substitute teacher ko noon at natatakot ako maging tamay talaga. Parang naiyak nga ako every night na parang hindi ko alam kung ano yung susunod na mangyayari, pero alam ng Diyos ko ano yung gagawin talaga. So ayun, after kong ma-realize yun, iyak na naman kami ni mother. Ganun, para na naman akong naging parang pumasa na naman sa board exam kasi parang twice akong naging ganun. Nung pumasa sa board exam, nung naging RQA, tapos nung nagkaroon ako ng permanent item, I was very, very happy din. And from that moment on, sa awa ng Diyos, sa darating na school year, ika-third year ko na napututuro sa DepEd. And sabi ko nga, Lord, talagang parang sa primary pupils mo talaga ako nilalagay. Kasi nung intern ako, nung practice teacher ako, grade 1 yung tinuruan ko talaga. Tapos, nagkaroon pa ng time na nakapagturo din ako sa kinder. Ang laki-laki kong tao, 5'9" nata ako, pero kinder yung tinuruan ko sa pre-service teaching. Diyos ko Lord. Tapos, nung substitute teacher ako, grade 3. Tapos, nung naging DepEd teacher na ako, permanent teacher, grade 2. Talagang lahat ng mga primary pupils na daanan ko talaga silang lahat. Sabi ko, hala, bakit tinakda ako sa primary? So, ayun, I'm still very happy. Nagtuturo ako kasi I'm living the dream na gusto ko talaga magturo. So that's all for today, guys. Kung sa tingin nyo, meron kayong natutunan dito sa aking kwento serye ko ngayon, please give this video a like. Bigyan nyo siya ng thumbs up. At kung hindi ka pa member ng aking bagong YouTube family, don't forget to hit the subscribe button down there at i-hit din ang notification bell para maging updated kayo sa lahat ng mga bagong videos ko every single week. Once again, this is Cherniel and maraming salamat kung natapos mo talaga tong video na to at sana marami kayong natutunan at sana na-inspire ko kayo kasi gusto ko lang din naman maging personal kahit papano kasi gusto kong ma-realize yun na hindi lang ako tao behind this video. Hindi lang ako basta-basta YouTube person. Isa din ako talagang totoong tao na may totoong background story na may totoong buhay. So, kahit pa paano nakapag-share ako ng kwento at kung paano ba ako naging DepEd teacher. So, once again, this is Cherniel and I'll see you on my next video. Bye, guys!